Ang pamagat po ng message for today ay Faith, Love, and Hope. Tingnan po natin, according po sa binasa natin kanina, ano yung makikita natin magandang example na nakita ni Pablo sa mga kapatiran natin sa Thessalonian Church. Yung pong bawat libro sa Biblia po, kung mapapansin ninyo, halimbawa, Book of Romans. Ang ibig sabihin po nun, para po malinaw sa atin, yung pong Book of Romans, isinulat ni Pablo para sa mga kapatiran sa Roma. Ganyan din po itong Thessalonian. At yung pong binasa natin kanina na verse, yun po ay sulat ni Pablo para sa mga kapatiran sa Thessalonians. At sa panahon natin ngayon, hindi lamang ito para sa kanila, kundi para sa ating lahat din naman. Ito pong simbahan ng Thessalonian, napakaganda ng mga sinabi ni Pablo patungkol sa kanila. Kumbaga, sila yung klase ng simbahan na example to follow para sa lahat. At ngayon po makikita natin, sa binasa natin kanina, ano-ano yung mga bagay na meron ng simbahang ito na maganda po, either personally, may apply natin para sa ating Panginoon, or as a group, as a church. Ano yung meron sila na marapat lamang meron din tayo sa panahon natin sa ngayon. Nabasa po kanina yung tatlo. Meron silang remembering without ceasing ito yung naalala ni Pablo patungkol po sa mga kapatid na ito. Itong mga kapatiran natin ito, meron silang work of faith. Masisipag po kasi ang mga Thessalonian brothers and sisters natin. At yung kanilang pananampalataya, nakikita sa kanilang buhay, sa kanilang mga ginagawa. Hindi lamang yon, meron daw po silang labor of love. Ano man daw yung ginagawa na para sa Panginoon, para sa simbahan, yun ay bunsod ng kanilang pagmamahal. Malalaman natin mamaya in detail ang mga bagay na yan. At meron din daw po silang steadfastness of hope. Kung pag-asa ang pag-uusapan, hindi nawawalan ng pag-asa mga kapatid na ito. And to tell you mga brothers, mga sisters, hindi po madaling maging Kristiyano ng mga panahon na iyon. Ngayon po kasi, look at this, wala namang barangay captain, walang pulis na uhuli sa atin, at ikukulong tayo sa ginagawa natin ngayon. Walang tauhan ng gobyerno, biglang pupunta rito na bawal yung ginagawa ninyo, itigil nyo yan, or else, makukulong kayo. Nung panahon po nila, by that time, bawal po ang ginagawa nila. Ang Christianity by that time po, pinaparusahan. Maraming ayaw kay Jesus. Kaya nga po sa mga pinag-usapan natin mga nakarang araw, mga pag-aaral natin mga nakaraan, even kanina, sa galit ng mga tao kay Jesus Christ, ano nangyari sa kanya? He was murdered. He was crucified. Kasi simple lang yun, ayaw sa kanya ng tao. Ayaw ng mga tao, hindi lamang kay Jesus, kundi sa lahat ng kanya may itinuturo. Kasi para sa mga tao, especially po ng mga panahon na yun, counterproductive yung gospel ni Jesus Christ. Imagine po ninyo, ang sabi nga naman po sa Old Testament, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nung ang Panginoon dumating siya, sabi niya, hindi, mahalin ninyo ang iyong kaaway. Counterproductive po yun, hindi yun normal na mapakinggan ng mga tao nung araw na iyon. Why? Isa sa mga maraming example kung bakit hindi yata uubra yung tinuturo mo Jesus na love our enemy. Galit na galit nga sila sa mga Romans. Kasi nakukubkub sila, parang again, Lolo Bello. Pag nagkwento si Lolo Bello ng patungkol sa Hapon, malulupit ang mga Hapon, wala silang ginawa kundi parusahan, pahirapan ng mga Pilipino. Ganon din po kasi mga Romano at higit pa. Tapos sasabihin mo sa amin, Jesus, love our enemy? Hindi siguro. Kung baga, para sa mga tao ng araw, hindi nakakatulong ang katuruan tong Jesus na ito. Hindi pwede. Papayag na lang ba tayo nakukubkob, nasasakupan ng mga Romano? Kung paano ang Pilipino ng araw, hindi papayag ang Pilipino na nasasakupan ng mga Hapon. Maraming lumalaban, maraming namamatay para ang Pilipinas maging malaya ulit para sa mga Hapon by that time. Nung panahon ng Panginoon, ganun din kasi, kaya may mga zealots ng araw, yung mga makabayan. Ito yung mga lumalaban talaga. Yung mga Maccabees, lumalaban yan. Tapos itinutulungan ng Panginoon, love your enemy. Ano pa sinabi ng Panginoon? Yung daw mga authority, magpasailalim daw sa authority. Kung ako man po ang nakikinig by that time, Jesus, ibig mo sabihin, magpa-under pa kami sa authority ng mga Romano. Yung nga lang mga tax na ibinibigay nila, doble-doble. Grabe po ang pahirap ng mga Romano sa mga Israelita. At the same time po, meron din kasi mga Israelita, mga Hudyo, nakakampi ng mga Romano because of what? Pera. Kaya po yung mga tax collectors nung araw, yung po mga tax collectors, mga Hudyo po yun. Ginamit ng mga Romano
para sila ang maningil. Ang ginagawa rin ng mga tax collector, ng mga Hudyo rin naman, dinadagdagan ng makailang patong yung kita. Hindi lang po sa panahon natin ngayon yung ganyang corruption. Panahon pa lang ni Jesus Christ, napaka-corrupt na ng tao. Tapos ito ngayon itinuturo ni Jesus Christ, love your enemy, magpasailalim kayo sa authority, sa governing body. Maraming ayaw. At hindi lamang, even yung mga Pharisee, yung mga religious leaders ng araw po kasi, pera-pera din po kasi sila. Naalala po ninyo yung napag-usapan po natin last time, 2 times pumunta ang Panginoon sa templo, galit na galit siya, itinaob niya yung mga lamesa, yung mga business sa labas ng templo, nagalit ang Panginoon. Itinaob niya yung mga lamesa, isinaboy niya yung mga ibinebentang mga kalapate, yung mga pang-alay ng mga hayop, yung mga money changer, pinalayas niya. Lumayas kayo sa bahay ng aking ama, sabi ng Panginoon. Huwag niyong gawing den of thieves. Lugar ng mga magnanakaw, ang templo. Ganun po ang Panginoon. Ngayon, ayaw ng mga Pariseo doon. Kasi po, nagagawa ng mga nagtitinda, ng mga tao na magtinda sa harap ng templo kasi merong kinikita mga Pharisee. Sino magbibigay sa kanila ng permission na magtinda? Yung mga Pariseo din kasi yun, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, yung mga Eskriba, yung mga governing authority, religious leaders ng araw po kasi, pera-pera din yan. So they really hate the Lord Jesus Christ. Ang point ko po, if they really hate the Lord Jesus Christ to the point pinatay nila ang Panginoon, ganun din sa mga sumusunod sa Kanya. Si Pablo po, wanted siya, dead. Wag nang alive, dead na lang. Si Pablo po, anytime pwede siyang mamatay. At walang problema ang batas kapag siya minurder, pinatay ng tao because of the faith na meron si Pablo. At yung tumpong mga kapatid na ito na sinusulatan ni Pablo, meron ding pananampalataya na katulad si Pablo. Tagasunod din ni Kristo. So, ang point ko po, hindi madaling maging Kristiyano ng mga panahon na yun. Anytime they can die. Anytime habang nagkakatipon ng mga Thessalonian brothers natin, may pumasok dyan, pinagpapatay sila, okay lang yun. Walang malulungkot doon, matutuwa pa nga yung mga tao. Yun po yung sistema by that time. Ito yung kalagayan ng mga simbahan. Pag nagbasa po tayo ng Biblia, hindi po masarap ang buhay ng mga simbahan, ng mga mananampalataya ni Jesus noong araw. Dahil kung paano kailan lamang pinatay si Jesus Christ, yung mismong mga tagasunod niya, ganun din ang mangyayari. One way or the other. Kung hindi man ngayon, bukas, kung hindi man bukas sa mga susunod ng mga araw, they can die anytime because of their faith. So, pag nagbabasa po tayo ng Biblia, remember again, hindi comfy. Hindi komportableng maging Kristiyano noong unang panahon. So, balikan po natin ang mga kapatid na ito na kapag iniisip sa rin ni Pablo, na iaalala itong mga magagandang bagay na ito. Pag-usapan po natin yung kanilang work of faith. Ang sabi po sa Thessalonians 2:13, ang sabi ni Pablo sa kanila, for this reason, we also constantly thank God. When you, Thessalonians, received the word of God, which you heard from us, si Pablo, you accepted it not as the word of mere men. Nung tanggapin ng mga Thessalonian brothers ang salita ni Pablo, but as what it really is, the word of God, which also is at work in you who believe. Kapag ang mga kapatiran po, ang mga Thessalonian brothers and sisters natin, nakakatanggap ng word from Pablo, from Pedro, from John, sa mga apostol ni Kristo, hindi nila tinatanggap yung salita ng mga taong ito, ng mga apostol na ito, na tao lang nagsasalita. Because they believe in the Holy Spirit. Kaya pag nakikinig sila kay Pablo, katulad po sa sulat na ito ni Pablo para sa kanila, parang Diyos na rin na nakikipag-usap sa kanila. Simply because si Pablo kasi is already proven, ginamit ni Jesus Christ. Alam natin ang kwento ng buhay ni Pablo. Mamamatay simbahan po si Pablo. Naikwento ko kanina, di ba? Anytime they can die just by following the Lord Jesus Christ. Ang isa po, sa mga taong galit na galit sa simbahan, si Pablo po yun ng araw. Si Pablo po ng araw, Pharisee. Hindi lamang basta Pharisee si Pablo, Chief Pharisee. Boss siya ng mga Pariseyong gustong-gustong pumatay sa mga Israelitas. Not Israelita, kundi sa mga Kristiyano, sa mga tagasunod ni Kristo. Murderer po si Pablo nung araw. Bago siya naging Apostol Pablo, murderer si Pablo. Namatay nga po, according sa Biblia, sa Book of Acts, si Esteban, isa sa mga disipulo ni Kristo, namatay yun sa paanan ni Pablo. May approval ni Pablo patayin si Esteban
At lahat ng damit ng mga bumabato kay Esteban para mamatay, iniligay pa sa pano ni Pablo. Yung po si Pablo ng araw. Church killer. Until one day, kinatagpo siya ni Jesus Christ. Habang naglalakad po si Pablo, sinalubong siya ni Jesus Christ in the Spirit. Kung nabasa po niyo sa Book of Acts, naglalakad si Pablo, papunta siya ng Damascus, kukuha pa siya ng additional permission para lalo pa niyang mapahirapan ang mga Christian by that time, ang mga churches. Kaya po si Pedro, si Juan, yung mga apostol, yung mga disciple, kilala si Pablo. Church killer yan, mag-ingat kayo dyan sa Pablo na yan. Pero, alam niyo nangyari, nung salubungin siya ng Panginoon sa road to Damascus, walang nagawa si Pablo, kundi pakinggan, lumuhod, at tawagin Panginoon si Jesus Christ. Sa ibang pagkakataon po natin pag-uusapan, yung magandang naging kwento ni Pablo in depth. So ito nga yung Pablong yun na nakikipag-usap sa mga Thessalonians. At pinupuri niya mga kapatid na ito sa kanilang work of faith. Ibig sabihin po, ang pananampalataya po kasi dapat meron talagang kasamang gawa. Nababasa rin po natin sa Book of James yan. Ang sabi po sa Book of James, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. It is a dead faith. Kasi po yung pananampalatayang nilagay ni Kristo sa puso natin, dynamic po yun, hindi siya passive. Wala pong biblical faith na passive. Ang ibig sabihin po ng passive, wala lang. Pag napakinggan mo, walang epekto, you're the same as before. Hindi po. Kasi po yung faith na meron, mga Thessalonians, na nanggaling kay Pablo, nanggaling sa Panginoon, it is a saving faith. Binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya, siya rin po nagbibigay ng pananampalataya ang Diyos din. Kaya nga po, pinagpe-pray natin yung ating mga loved ones, mga kaibigan, Lord, lagyan mo po ng pananampalataya ang kaibigan ko, ang mahal ko sa buhay ng sa ganun, magawan lang tanggapin ka bilang Lord and Savior. At doon na magsisimula ang lahat through the Holy Spirit. Even yung pananampalataya meron tayo kasi, ang Diyos din na nagbigay. That is our starting point. Maglalagay ang Panginoon ng pananampalataya at yun na yung energetic, very dynamic yung faith na yun, yung little knowledge na yun about the Lord Jesus Christ, lalaki siya ng lalaki. Yung maliit na dynamism na meron yung faith, magiging very, very dynamic sa buhay natin. To the point, hindi pwedeng maitago ang pananampalataya. Hindi po uubra. Pag tayo po nagkaroon ng tunay na pananampalataya kay Jesus Christ, hindi pwedeng maitago yun, imposibleng maitago. Why? Kasi mag-work siya. Katulad sa mga kapatiran natin ito, alam po ba ninyo na sila'y matulungin? May mga kwento rin po sa Biblia na mga kapatid na ito, pagdating sa pagbibigay, gayon din naman sila sa pagtulong sa mga strangers. Kasi po, maraming misyonary nung araw. Hindi po kasi na pumipirme, katulad po ni Pablo, si Pedro, si John, hindi po sila nananatili sa isang lugar. Nag-church planting po yan. At kasama po mga kapatid na ito, na kapag meron dumating na missionary from Jerusalem, from Peter or John, tinatanggap nila. Ganun sila. Napaka-hospitable nila sa mga manggagawa ng Diyos. Yun po yung work of faith na tinatawag. Yun din po yung dapat makita sa atin. Hindi passive faith. Ulitin ko po, hindi posible na yung faith na nilagay ni Kristo sa atin maging passive. Hindi siya pwedeng maging still lang. Because it is a dynamic kind of faith. Energetic kind of faith. Ito yung klase ng faith na punong-puno ng enthusiasm na hindi mo maikikit sa sarili mo, kundi i-express outwardly. By what? Katulad po sa na ginawa ninyo. Natutuwa po ako dahil through invitations, di ba? Pinakita ng mga nag-invite yung dynamic faith na meron sila. Ito kayo ngayon, mga kapatid. Diba? Yung po isa sa bunga ng dynamic faith. Nung tunay na faith na galing kay Jesus. Hindi natin makimkim mag-isa yung pagpapala ni Kristo. Gusto natin i-share sa iba. Kaya po ito tayo ngayon magkakasama sa tulong po ng Holy Spirit. So yun po yung klase ng work of faith ng mga kapatid na ito. Hindi lamang yun. According kay Pablo, naaalala ko rin mga kapatiran yung inyong labor of love. Ang sabi rin po sa Thessalonians 4:9 hanggang 10, sabi ni Pablo, sa mababait mga kapatiran na ito, now as to the love of the brothers and sisters, you have no need for anyone to write to you. For you yourselves, brothers and sisters at Thessalonica, are taught by God to love one another. For indeed, you practice it toward all the brothers and sisters who are all in Macedonia. But we urge you, brothers and sisters, to excel even more. Mapagmahal po ang Thessalonian church na ito. Kailangan gayahin ng GCC Pasig, maging mapagmahal din tayo.
punong-puno ng pag-ibig. Ang example po dyan, nung nangangailangan yung mga kapatiran naman sa church sa Macedonia, nangangailangan financially, nagpapadala sila ng tulong. Any kind of help na pwede nilang itulong. Halimbawa po, nung araw po kasi sa Saudi Arabia, I think 15 years ago, 20 years ago, bawal po ang Bible dun. Bawal. Gumagawa po kami ng paraan, sa tulong ng Panginoon, ginagamit niya yung mga American missionaries sa US Embassy para makapag-puslit ng Bible. Bawal po yun. Pag nahuli yan, sigurado kulong, hindi lamang yun, siguradong tangkal sa trabaho, diretsong uwi. At bawal na siyang tumungtong uli sa Saudi Arabia. Ganun po nung araw kahigpit ang Saudi Arabia. Even today po, hindi ka pwedeng lumakad-lakad sa Saudi Arabia, may dala kang Bible. Huhulihin ka pa rin. Pero pwede ka mag-practice ngayon, in modern day, ngayon, pwede ka mag-practice. Kailangan, hindi nakakaalam. Walang nakakaalam na sa labas. Tahimik, kayo-kayo lang. Wag daw mag-i-evangelize sa mga Muslim, sa mga Arabs. Bawal na bawal yun. Pero bago po yan, mas mahigit pa siya. Ang ginagawa po ng araw, may mga kapatiran ngayon, kasi may bayad din po kasi yung Bible. May bayad yun. Naranasan namin dati, kasi may Bible na kami, nakinabang na kami nung una, dun sa mga available Bible na galing dun po sa US Embassy. Ngayon may mga churches po, hindi na afford magkaroon ng Bible. So kami po, nag-aambag kami. Ano ba tawag dito? Halimbawa ako, kasi 25 reals no araw ang Bible. Pwede ako mag-pledge, magbibigay po ako ng 50 reals para meron pong 2 Bible na pwedeng ibigay sa iba. So ang point ko po, maraming paraan po para tayo makatulong sa ibang simbahan. Kung hindi man financial, nakita natin walang maisot na maayos, magbigay na kahit paano mga maayos na damit. Ang mga tao naman ngayon hindi na maaarte katulad ng araw. Usong-uso na nga ukay-ukay ngayon eh. Nung araw naman, hindi ka magsusot ng damit ng iba, susot ko. Kaso, relief goods. Ngayon binibili na. Ibig sabihin ng mga tao ngayon, natuto na sa kahirapan ng buhay, kahit luma, sige, susot ko na rin. Diba? Sunrocks lang naman yan, at konting babad-babad, tanggal lahat. Yung po pinag-usapan natin, hindi laging pera pinag-usapan, prayer. Isa po sa napakagandang show of love, yung ipanalangin natin ng bawat isa. Nalaman natin ng isang kapatiran, o hindi man kapatiran, mga mahal natin sa buhay, may kahirapang dinaraanan, isama natin sa panalangin. Ako po, ginagawa ko doon, kada umaga kasi nagpe-pray ako doon habang nagda-drive. Hanggang sa makarating ng opisina, I'm praying. Meron po mga prayer request mula rito na alam ko doon, and I'm praying for that. Lahat po ng may sakit dito, pinagpe-pray ko po doon. Each and every morning, sa Diyos ang papuri. Wala ako dito, yes, malayo ako. Financially, hindi rin na makatulong. But I pray each and every day in the morning sa lahat po na may karamdaman dito. Kamag-anak, mga kapatiran. Pagpapakita po yun ng pagmamahal sa bawat isa sa ngalan ng ating Panginoon. So meron din po silang labor of love. Ang mga mothers, ang mga mommy, I think kayo yung magandang example sa pamilya. Kasi iba pa rin talaga ang nanay pag nagpakita ng labor of love sa mga anak. Ako bilang tatay, aminado ako doon. Iba pa rin talaga si Mrs. pag nagpakita ng love sa mga bata. At sa inyo rin ng mga mothers here, I believe in my heart, iba talaga ang babae pag nagpakita ng pagmamahal. So, in a way, parang ganun din po pinag-usapan natin. Ibang klase ng love, ibang klase ng labor, hindi lamang labor na mahirap, kundi laging merong pagmamahal. Sa luto nga, laging ganun eh. Oh, hindi lang yan ha, hindi lang magic sarapan nandyan. Diba? Yan, may pagmamahal yan. Diba? May pagmamahal. Ayan. At hindi lamang po yun, pangatlo. Ayan, di ba? O hindi na betchin kasi magic sarap na ngayon. Pero umiwas pa sobra. Ayan. Hindi lamang yun, sabi ni Pablo, naaalala ko mga kapatiran sa Thessalonica, yung inyong steadfastness of hope. Hindi ko nakita mga kapatiran sa Thessalonia na kayo na walang ng pag-asa. Sa kabila ng inyong kalagayan, taga-smile pa rin. Parang mga Pilipino lang na pag-uusapan namin ng matagal yan, kahit doon po sa Saudi Arabia, iba talaga ang Pinoy. Bumabaha na, nagbabasketball pa rin. Ang sasayang nagsuswimming sa baha. Laging nakasmile, ano? Pero hirap na hirap ang buhay ng mga Pilipino. Pero yung smile, hindi na mawala. Sa kalagitnaan ng kahirapan ng Pilipino, nagagawa pa rin ng Pilipino na maging masaya. Yun po yung something, kaya po alam nyo, ang mga Pilipino matitibay ang kalooban. Sa ibang bansa po kasi, konting kanti lang na kahirapan, ano ginagawa nila? Papakamatay, di ba? Nagkukwit. Talo ka agad. Wala ka agad pag-asa.
Ang Pinoy kasi, to be honest with you, ito nakita ko sa magandang example na pwede ipakita ng Pilipino, hindi tayo agad-agad bumibigay. Hindi lamang yan, ang mga Pilipino handang tumulong. Sa ibang bansa po kasi, kahit ka mag-anak, ay, pasensya na, may sarili na akong pamilya eh. Kulang lang sabihin, bahala ka na sa buhay mo, may pamilya na kami. Sa atin kasi, pag nawalan ng bahay, pwede pa makitira eh. Sa ibang bansa po, hirap na hirap yan. Hindi pwede eh, bahay natin. Bakit dito mo patitirahin yung kapatid mo? Kaya po meron dong yung mga tumitira sa mga lugar ng mga shelters. Kasi maging sa bahay ng mga kapatid, mga mag-anak, hirap na hirap sila. Ang Pilipino, hindi. Kung kaya mong kubkubin, kinukubkub nga eh. So maraming pong very, very positive trait ang Pilipino. Kaya pagdating po sa pag-asa, I believe, hindi tayo nahihirapan. Laging punong-punong ng pag-asa ang mga Pilipino. Sabi ni Pablo, Thessalonians 5:1 and 2, now, as to the periods and times, brothers and sisters, you have no need of anything to be written to you. For you yourselves know full well that the day of the Lord is coming just like a thief in the night. So, anong ibig sabihin na ito? Paano pumasok yung pag-asa? Alam niyo po ba na itong Thessalonian, diyan kinuwento ni Pablo patungkol sa muling pagpabalik ni Jesus. Kasi po, ang pangako ng Panginoon nung siya mag-resurrect, manatili kayo and I will come back. Yung pangako ng Panginoon, I will, sabi nga ni MacArthur, di ba, ni General MacArthur, I shall return. Ang original na nagsabi nun si Jesus Christ, after 3 days, muli ako mabubuhay. At hindi lamang yun, sa chapter 15 po nandyan, ang pangako ng Panginoon sa mga apostol. Sa chapter 15 po kasi nandyan, malinaw ng sinabi ng Panginoon, I will be taken away from you. Kasi He must die para po sa kasalanan ng bawat isa. Yung po mga apostol ngayon lungkot na lungkot. Kumbaga sinasabi nila, Lord, paano na kami pag nawala ka? Di ba parang sa isang pamilya, di ba? Babae natin ng konti. Sa isang pamilya, di ba pag nawala yung mga parents, ang hirap magsama-sama ng mga magkakapatid. Nung buhay pa yung mga parents, pag Pasko't Bagong Taon, nandyan kasi andun yung nagkikip sa family eh. Yung parents, nandyan sila eh. Pero yun ang buhay, di ba? Hindi naman pwedeng laging nandyan yung parent. One day, kukunin din ni Lord yan. At pag dumating yung time na yun, hindi ba ang laki nung vacant na naiwan, nung hole na naiwan sa pamilya. To the point, ang hirap magsama-sama, di ba? Lagi na-analyze sa tatay, kung natin si nanay, sa tatay, napakadali. Hindi lamang yun, habang lumalaki siyempre yung mga anak, talagang kailangan na rin magkanya-kanya. Pero ang hirap mawala ng central figure sa pamilya. Gayun din po ang naranasan ng mga apostol nung chapter 15 nandyan. Lord, paano kami pag nawala ka? Kasi ikaw lang yung nakikip sa amin together. Ikaw yung strength namin, Lord. Pwede bang kung saan ka pupunta, Panginoon, doon din kami susunod? At sabi ng Panginoon, kung saan naman ako pupunta, hindi pa kayo pwedeng sumunod. Kasi nga mamamatay ang Panginoon. Hindi pwedeng mga apostol sumama sa Kanya, namatay na rin. Kasi pag namatay din ng mga apostol, namamatay ang Panginoon, edi sino na magpapatuloy ng church? Kaya sabi ng Panginoon, kung saan man ako pupunta, hindi kayo pwedeng pumaroon kasi may gagawin pa kayo after ako mamatay. Pero sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. Lagi nagbibigay ang Panginoon ng napakagandang pangako sa mga apostol. Huwag kayong mag-alala. Sa bahay ng aking ama ay maraming mga kwartong malalaki. Mauuna ako doon para ipaghahanda ko kayo na inyong matutuluyan. Nasa ganon, kapag ready na kayo, nagawa niyo yung dapat yung gawin, kung saan man ako naroon, nandoon din kayo. Alam niyo po ba yung pangako ng Panginoon sa atin din yun? Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iwang orphan. Kasi yun ang mahirap no? Yung mga ulilang dubos. Naalala ko yun, nung kunin ng Lord yung parents namin, nanay, tatay namin na halos sabay. Sabi ko, ganito pala yung feeling ng ulilang dubos. Pag sinabi yatang ulilang dubos, wala na para yung parents eh. Hindi naman ko isa lang siyang anak na wala, siya lang yung ulila kasi isa lang siya. Sabi ko, ganito pa yung feeling ng ulilang dubos? Diba? Mayroong something na malaking nawala bigla sa gitna or what? Pero sabi ng Panginoon, wag kayong malungkot, sabi niya sa mga apostol, I will never leave you orphans. Ang sabi ng Panginoon, ang pangako niya, since wala pa ako, nandun ako sa kanang kamay ng Ama, upang ipaghanda kayo ng bahay doon sa langit, I will send who? The Holy Spirit. Yung pong Holy Spirit, siya ngayong kumikilos sa atin. Hanggat tayo po hindi pa kinukuha ni Lord, ang Holy Spirit ngayon yung tumutulong sa atin para lalo tayong maging hopeful. Ano man ang nararanasan natin, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kung paano sa Pilipinas, hindi tayo nawawalan ng pag-asa, lalo na po sa ating pananampalataya. Huwag na huwag po nating isiping iniwan na ako ni Lord. Pero pasalamat tayo, iniwan tayo panandalian kasi nga nasa langit siya. Inihanda yung bahay natin. Pero sabi ng Lord, hindi ko iiwang orphan,
forever nang nasa atin yung kanyang Holy Spirit. Kung kailangan natin ng kapangyarihan, any help, any comfort, pwede po tayong tumawag sa Holy Spirit. Tumawag tayo sa Ama, tumawag tayo kay Jesus Christ, humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. At sigurado po yung tulong ay darating. Alam niyo po ba na karagdagan sa Diyos mismo, binigyan niya rin tayo ng guardian angel, bawat isa. Totoo po na mayroong guardian angel. Akala ko ng araw sa nursery rhymes lang yun, sa school lang eh. Para yung mga bata maging mabait. O yung guardian angel mo, tinitignan ka, magpakabait ka. Akala ko ng araw sa mga bata lang yun. Pero sa Bible po talaga, mayroong guardian angel ang bawat isa. So ilan po tayo dito? Let's say, 10 tayo or 15. Times 2. Kasi may kanya-kanya tayong mga guardian angels. At hindi lamang yun, paano pa tayo mawawalan ng pag-asa? Yung pong mga batang maliliit, according po sa Biblia, hindi lang isang guardian angel ang mayroong mga batang maliliit. Isa or dalawa, mayroon po ang mga bata. Why? Mas makukulit kasi sila eh. Mas malapit sa disgrasya. Ganun tayo, kamahal ng Diyos. Kaya, katulad po ng mga kapatid na ito, huwag na huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Andiyan lang mag-asa. Sino bang pag-asa natin? Anyway, ang Lord. Ulitin ko pa yung paborito ng verse. Lagi ko sinasabi, pero totoo kasi, ang sabi ng Lord sa atin, I will never leave you, I will never forsake you. Laging nariyan po ang Panginoon, tumawag lamang tayo sa Kanya. So, kung meron pong ganung klase ng steadfast, hindi nayayanig na pag-asa ang mga kapatiran sa Thessalonia, ganun din po ang bawat isa sa atin. Ganun din po bawat isa sa atin. Darating yan ng time, kung loloobin ng Panginoon, makakamit din natin ang lahat ng ating pangangailangan. Kasi po, marami pong pangakong Panginoon sa atin. Ang sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng buhay, hindi lang basta buhay. Buhay na ganap at kasesiya. Yun po ang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi ka lang mabubuhay ngayon bilang Kristiyano, pero lalagyan ko na kaligayahan. Masayang buhay. Yes, bumabagyo. Yes, ang taas ng gasolina. Yes, lahat na lang tumataas. Hindi lang presyon mo tumataas, kundi lahat ng bilihin. Pero sabi ng Panginoon, pero masaya. Ang sarap harapin ng buhay kahit nagkakanda, ubos ang pera natin sa paggastos, sa pagtaas ng mga bilihin. Ang mahalaga yung kasiyahan, hindi nawawala. Kasi may pag-asa eh. At ang Diyos nga ang ating pag-asa. Napakaganda po ng mga examples na iniwan ng ating mga kapatid sa Thessalonia na kinakailangan po nating gayahin, kinakailangan nating sundin. Ngayon po, sabi ni Pablo, ito pa. Sa kabila ng maganda na, ang example na iniwan ng mga kapatiran sa Thessalonian Church, ang sabi ni Pablo, mag-excel pa kayo mga kapatid. Maganda niyo yung ginagawa ninyo mga kapatid, pag-igihin niyo pa. Hindi po kasi enough yung, tama na yan. O mabait na ako, tama na yun. O dumadalo na ako every Sunday, tama na yun. Kasi po kailangan po maging excellent tayo sa harap ng ating Panginoon. Di po ba, kadalasan kasi tama na yun, okay na yan. Yung pala yung word, okay na yan. Kasi minsan pag ginagamit yung term na yun, kumbaga, sige na, okay na yan. Dapat, okay na yan. Okay na yan para sa ating Panginoon. So, we are also called to excel to even more. Mababasa po natin yan sa Thessalonians, chapter 4, verse 1 and 2. Sabi ni Pablo, bago matapos ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang sulat sa mga kapatid na ito, finally then, brothers and sisters, we request and urge you in the Lord Jesus that as you receive instruction for us as to how you ought to walk, kung paano kayo mamuhay bilang mga Kristiyano, and to please God, gaya ng ginagawa ninyo ngayon, sabi ni Pablo sa mga kapatiran, that you excel even more. For you know what instructions we gave you by what? The authority of the Lord Jesus Christ. Ngayon, bakit more than the usual ang kinakailangan natin ipakita? Na hindi lang pala pagdalo ang buhay ng isang Kristiyano. Meron pa palang iba. Kinakailangan din po natin kasi manalangin. Sabi nga ng iba, example natin, ligtas na naman ako siguro naman okay na yun. Di ba? Di ba kasi ganun kalala, pag ligtas na okay ng lahat, magagawa ko ng lahat ang gusto kong gawin, hindi ko na kinakailangan mag-ubos ng oras sa mga bagay na yan, pero hindi kasi. Kasi po sa Biblia, yung pong tunay na kaligtasan, meron siyang bunga. At yung gusto ni Pablo, yun ang mag-excel sa atin. Halimbawa, kung sinasabi po natin tayo Kristiyano, hindi lamang tayo natatapos sa pagdalo lang every Sunday. Dapat po magpanalangin tayo. We must pray for each other.
I'm not saying na anytime, kundi pumili po kayo ng oras, talagang magtalaga kayo ng oras para kayo makapag-pray. Kasi po kung hintayin natin yung, nag-pray ka na ba? Hindi pa nga eh, hayaan mo pag nagkaroon ng panahon. Nagbasa ka na ba ng Bible? Hindi pa nga eh, pero hayaan mo pagdating ng panahon. Hindi kasi pwede yun. Ang tanong kasi, kailan naman darating yung panahon? Tayo pa namang mga tao, hindi ba laging ubos ang oras natin? Pare-pareho tayong 24 hours ang binigay ng Panginoon sa isang araw. Pero hindi ba? Laging kapos ang oras natin. Sige na, kayo na lang dyan kasi wala akong oras. Ako pang alam ko, pang walang oras, yung mga patay na. Kasi hindi na sila nasasakupan ng oras. Pero tayong mga buhay, nasasakupan pa rin tayo ng oras. Hindi lamang yun, kailangan marunong tayong mag-budget ng oras para sa Panginoon. Pero wag naman yung tipo na, yung pinakahuli na lang, pinakawala ka talagang gagawin. Tapos ka ng manood ng TV, tapos na tayo maglaro ng games. Kung ubos na yung oras natin sa pagtulog, hindi ko na kaya matulog talaga, gigising na ako. Yun na lamang ibibigay natin sa Panginoon. Wag naman ganun. Di ba, I think lahat tayo dito ayaw natin yung mga ibinibigay sa atin, mga tira-tira lang. Okay lang ba sa atin yung ganun? Siyempre sa kahirapan ng buhay, minsan okay na sa atin yun. Pero kung alam mo naman yung tao, kaya naman niya, pero ang binibigay sa atin, talagang as in, yun lang mga tira-tira sa oras, ay din naman, masakit sa kalooban yun, di ba? Ngayon ang Panginoon, ganun din siya. Ang Lord po natin marunong umiyak. Remember, nung mamatay si Lazaro, Jesus wept. Umiyak po siya. Hindi lamang yun, nagugutom din ng Panginoon, kaya kumakain sila. Meron silang buslo, pambili na ng tinapay, pambili ng isda, nagugutom din sa Panginoon. Hindi lamang yung Panginoon po, na marunong din siya mapagod, saka matulog. Di po ba sa bangka? Sa pagod ng Panginoon, kahit yung tubig, pumapasok sa bangka, hindi siya nagigising, sabi ng mga apostol. Tingnan mo naman ang Lord, bakit ganun? Yung bangka natin tataob na halos, natutulog pa siya doon. Kasi napapagod din ang Lord. Kailangan din niya matulog. Ang point ko po, kung tayo nagugutom, napapagod, nasasaktan, nalulungkot, umiiyak, ganun din po kasi ang Panginoon. Ganun din siya. Ngayon, paano natin gagawin sa Panginoon na maibigay sa Kanya yung kanyang pangangailangan? Ang sabi po niya, kung ano man ang ginagawa ninyo sa bawat isa, yun na rin ang ginawa niyo para sa akin. Kung ano man yung hindi niyo ginagawa sa bawat isa, hindi niyo na rin ginagawa para sa akin. Nakita niyo yung pagiging selfless ni Jesus Christ? Tayo pa rin ang nasa isip niya. Even ngayon nakaupo po siya sa kanang kamay ng Ama, ano ginagawa ng Panginoon? Nananalangin para sa atin. He never slumbers, He never sleeps. Mula nang siya pumanik sa langit after ng resurrection hanggang sa araw na ito, Jesus Christ is praying for us, for our good welfare. Kaya, let's excel more. Maganda po ito, every Sunday nakikita-kita tayo. Pero idagdag po ninyo sa inyong mga schedule, magbasa rin po kayo. Lahat naman siguro tayo marunong nang gumamit ng mobile phone, di ba? May Bible na naman sa mobile phone, o meron din naman ng po-post ng mga Word of God sa online, basahin natin, pag-aralan natin. And don't forget to pray. Ako po, I am a witness kung gano'n gano'n na lamang ang kapangyarihan ng panalangin. Sumasagot po talaga ng panalangin ng Diyos. Kung inaakala ng tao na para tayong sumusuntok sa buwan lang, ang buhay Kristiyano po hindi suntok sa buwan. Kasi laging merong kasiguruhan ang buhay ng isang Kristiyano. Matuto lang tayong magbasa ng Biblia, kausapin tayo ng Panginoon through the Scripture, at matuto rin tayong makipag-usap sa Kanya by praying. And we will excel more sa buhay na ito, hindi lamang sa pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya, kundi pagpapakita ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. At panghuli po, basahin ko yung last part ng ating verse kanina, yung binasa natin. Ang sabi po sa ating verse kanina, we give thanks to God always for all of you, mga kapatiran sa Thessalonian, making mention of you in our prayers. Sabi ni Pablo, lagi namin kayong pinagpapray, mga kapatid. Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ before our God and Father. And, sabi ni Pablo, knowing brothers and sisters beloved by God, your election. For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and with full assurance. Pag-usapan natin ng konti. Kasi po napaka-powerful po ng sinabi ni Pablo dito. Ang sabi ni Pablo, alam namin mga kapatid, mahal kayo ng Diyos.
Given na po yun, mahal tayo ng Diyos. Hindi lamang yun. Ang sabi po ni Pablo, we are elected by God. Ang Diyos po ang pumili sa atin. Me, si Eric, hindi naman akong pumili sa Panginoon eh. Siya ang pumili sa akin. Alam niyo po ba na halos 1 taon bago ko inaisama sa church, yung kaibigan ko nung araw, nung high school? For 1 year po, kinukulit ako ng Enrico, sumama ka na sa amin, nung sa church. Nagpakapilos po ako noon. Lagi ko silang sinasagot ng hindi maganda. Pero isang araw, after a year, natagpuan ko na lang sarili ko, nandun sa church, dumalo ako noon. At hindi ko maipaliwanag ng kamamaraanan, pagdating ko sa church, marinig ko yung salita ng Panginoon, naintindihan ko siya. Samantalang kailan lang, 1 year ago, hindi ko naiintindihan yun. Hindi nila ako mapilit pumunta sa church, hindi ko man maintindihan ang mga sinasabi nila. Pero for some reason nga, after 1 year, nangyari sa akin ang bagay na yun, hindi ko pinlano. At ayaw ko eh. Pero anong ginagawa ko dun ngayon? Bakit ako tumanggap ni Jesus Christ? Why? Because naramdaman ko yung pag-ibig niya. He accepted me as I am. He chose me. Kung hihintayin ka ni Jesus Christ na piliin ko siya, hindi mangyayari yun. It is God who chose us. Hindi tayong pumili sa Diyos, ang Diyos po ang pumili sa atin. Kaya tayo narito ngayon sa araw na ito. And through the power of the Holy Spirit, we are here now. Nakakailang linggo na tayo, mula nung magsimula tayo, 3 Sundays na, di ba? 3 Sundays. Imagine that. And you're still here. Hindi po yan working ng sarili lamang natin. That is the working of God through the Holy Spirit. We are elected by God. Hinirang po tayo ng Diyos. Why? Kasi yung salitang ating narinig, hindi salita lang ng tao. Kung ano raw yung naririnig natin ngayon na binabasa na sa scripture, sabi po diyan, not in word only, but also in the power and in the Holy Spirit. Ang sabi sa Biblia, the Word is the Spirit. Tayo po may kaluluwa. Among the creation of God, tayo lang ang may kaluluwa, ang animals po walang kaluluwa. Tao lang ang may kaluluwa, kaya tao lang ang iniligtas ni Jesus. At bilang mga taong espiritual may kaluluwa, ang kaluluwa po nagugutom din according sa Biblia. Ngayon, anong klaseng pagkain ang pwede natin ibigay sa kaluluwa natin para tayo magkaroon ng spiritual na kabusugan o kalakasan? Salita po ng Diyos. Pagkain po. Ano sinabi ng Panginoon? Daily bread. Ito po yung daily bread ng bawat Kristiyano, yung kanyang mga salita. Kapag tayo po hindi nagbasa ng Biblia, ginugutom natin ang kaluluwa natin. Pag ang kaluluwa natin nagutom, isa lang ang mangyayari dyan. Magiging irritated. Mas madaling mawalan ng pag-asa. Mas madaling maging negatibo, maging bugnutin, and so on and so forth. Kaya po mahalaga yung pagbabasa ng Biblia kasi nare-remember natin through the Bible na mahal pala ako ng Panginoon. Akala ko naman pinabayaan na niya ako. Ito pala, napakarami niyang pangako sa akin. Hindi lamang po yun, kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, yung mga bagay na hindi natin napapansin na ginagawa ng Diyos sa atin, mapapansin na po natin. Di po ba ang dami nating hinahanap sa buhay? Kailan kaya ako magkakaroon ng ganito? Kailan ako magkakaroon ng kotse? Kailan ako magkakaroon ng tricycle? Kailan ako magkakaroon ng mga bagay na wala ako? Ganun naman tayo mga tao eh. Kung ano yung wala, di ba yun na hinahanap? Hindi natin napapansin. Pag tayo hindi nagbabasa ng Biblia, hindi natin mapapansin ever yung mga bagay na nasa atin na mula sa Diyos. Ang example nga po natin, yung pagising sa umaga. Ilang tao ang pag natulog, wala nang gisingan. Ilan yan? Napakaraming kaso. Ang saya sa mong natulog. No? Gumagawa ko ng saya-saya mo. Saya-saya ng araw na ito. Nagpaplano ko, excited na ako sa makalawa. Excited na ako bukas kasi mangyayari na, makukuha ko ng gusto ko. Namatay, hindi na gumising. Ilan yung ganyan? Alam niyo po ba, biblical yun? Merong taong mayaman, wala siyang inisip kundi negosyo niya. At ang problema ng taong mayaman, ilang bodega pa kayang itatayo ko? Kailangan ko magdagdag pa ng bodega para sa akin business. Alam niyo sinabi sa Biblia, sabi ng Diyos sa kanya, isa kang hangal. Hindi mo ba alam na sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo? Saan ngayon mapupunta? Yung mga pinagpapagalan mo sa lupa, umagat, gabi, wala kang ginawa kundi magtrabaho. Wala kang ginawa kundi magkamal ng mga lupa, bumili, mag-invest. Ang kaluluwa mo, pinapababayaan mo, saan pupunta yan? Tandaan po natin, walang masamang maging masipag. Kaya huwag po natin kalilimutan ng Diyos. Ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng lupang binibili natin. Ang Diyos po ang may-ari ng dagat na pinagkukuhanan natin ng isda. Ang Diyos ang may-ari ng hangin na libre nating hinihinga ngayon. At hindi lamang yun, bawat pintig ng ating puso,
Pagmamahal ng Diyos yun. Hanggat may buhay po tayo, ibigay natin sa Diyos yung panararapat para sa Kanya. Huwag nating kalilimutan ng Diyos. Huwag tayo magpo-focus, wow, yumayaman na ako. O, ang dami ko nang naipupundar. Hindi enough yan. Hanggang lupa lang yan. Ang sabi ng Panginoon, merong langit. Ang tanong ngayon, makakapasok ka ba? So, huwag po nating kalilimutan ng Diyos. Kailangan makita sa atin yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Na kapag binabasa natin ang Kanyang mga salita, tunay nga, maraming salamat, Panginoon. Lahat pala ng mga bagay na ito sa iyo pa lang nanggaling. Ang aking hininga, pasalamat tayo, libre. Ang dami pong mga taong mayayaman, bumibili ng oxygen para makahinga lang sila. Ang daming taong mayayaman, hindi sila makakain ng kinakain natin kasi plastic na yun dyan, makina na nagpapagana. Ang daming taong mayayaman, yung pagtigbok ng puso, makina na lang ang kumikilos dun. Tayo ba ganun? Hindi. Normal na normal ang takbo ng ating mga katawan. Ang daming libre ang binigay pa sa atin, ipagpasalamat natin yon. Kaya ulitin ko po, wag na wag natin kalilimutan ng Diyos. Siya ang totoong bumubuhay sa atin. Yung sipag natin ngayon, baliwala yan kung ang Diyos kinakalimutan natin. Tandaan po natin, yung lakas na taglay natin ngayon para magtrabaho, para kumita, ang Diyos din nagbibigay niyan. Ngayon yung lakas at talinong binibigay ng Panginoon sa atin, hindi natin ibinabalik sa Kanya. Gasin lang tanggalin ng Panginoon ng mga lakas na iyan. Maraming tao, napakatino ngayon, bukas kinausap mo, nawawala na sa sarili. Hindi natin hawak ang tamang kalusugan ng utak. Hindi na hawak ng Diyos yan. Kaya again, huwag natin kalilimutan ang Diyos. Kailangan makita yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin. At panghuli po, napakabuti ng Panginoon, meron po siyang iniwang full assurance. Mahilig tayo sa insurance, di ba? O sigurado ka, basta magkita tayo dito, Pexman. Hindi naman masama yung ganun, siyempre. Naniniguro tayo sa lahat ng mga pagkakataon. Hired na ako talaga, wala na kayo ibang i-hire. Wala masama doon. Pero alam naman natin, ang mundo, hindi talaga kaya magbigay ng full insurance or assurance. Hindi po talaga. Even yung mga kumpanya, yung mga insurance company, di ba pag kinukuha mo na nga yung dapat mo makuha, hirap na tayo. Ang daling maghulog, di ba, ng premium. Pag nagkasakit ka na at kinukuha mo na inulog mo, hirap kang makuha. Ang bangko na lang, ang daling mag-deposito ng pera sa bangko, di ba? Pag mag-withdraw ka na at medyo malaki, marami kang kailangang papeles na kailangang pirmahan, siguraduhin mo na. Samantalang nung kinuha nila yung pera mo, walang kahirap-hirap. Nung kinukuha mo na, hirap ka ngayon. Yun ang mundo kasi. Yun ang mundong ginagalaw natin. Pero kay Jesus po, hindi ganun. Kung kailangan natin ng totoong insurance sa buhay, totoong assurance sa buhay, yun po yung kayang-kayang ibigay ni Jesus Christ. Yun po yung ready, willing na willing, libre na kayang ibigay ni Jesus Kristo sa bawat isa atin. So again, love the Lord Jesus Christ. Mahalin natin siya ng buong lakas, buong kaluluwa. Lahat ibigay natin sa Kanya. Bakit? Lahat kasi na meron siya, ibinigay na niya at ibibigay pa sa atin. Sa buong buhay na meron tayo sa planetang ito. Ang Diyos lang po ang pag-asa. Wala nang iba pa. Ang Diyos, hindi tayo iwan ni pababayaan. Pag nangako siya, tinutupad niya. Ang sabi sa Biblia, ang Diyos daw, hindi mabagal pagdating sa pagtupad sa pangako. Tayo, madalas magkulang doon, pero ang Diyos po, never, ever. Ganun po tayo kahalaga, ka-espesyal sa ating Panginoon.